Paano kung ang iyong saya, lungkot at kaba ay hindi pala nagmumula sa iyong isipan? Ang totoo, kontrolado ka ng trilyon-trilyong maliliit na organismong naninirahan mismo sa loob ng iyong tiyan. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala ang marami na ang ating mental health ay nakadepende lamang sa kung ano ang nangyayari sa loob ng ating utak. Ngunit ang lumang paniniwalang ito ay hindi sapat. Ayon sa World Health Organization, higit sa 1 bilyong tao sa buong mundo ang dumadanas ngayon ng mga mental health conditions. Ang nakakaalarmang dami ng mga taong nagdurusa ay isang senyales. Maaring sa loob ng mahabang panahon, maling bahagi ng ating katawan ang pilit nating binibigyang lunas. Dito pumapasok ang gut-brain axis. Isa itong napakalaking highway ng komunikasyon na nagdudugtong sa ating digestive system at sa ating isipan. Ang kable sa highway na ito ay ang vagus nerve. Dito dumadaan ang mga signals mula sa bituka papunta sa utak. Ang tiyan ay tila isang pangalawang utak. Patuloy na nagpapadala ng mga chemical status reports paitaas. At ito ang nagdidikta ng ating mood. Kaya naman kung nais mong baguhin ang iyong nararamdaman, kailangan mong i-hack ang mga biological signals na nagmumula sa iyong bituka. Ang teknolohiyang kailangan natin para i-reprogram ang ating microbiome ay matatagpuan sa mga tradisyong libu-libong taon na ang tanda. Ang sinaunang siyensyang ito ay ang fermentation. Isa itong proseso na ginagawang Advanced Biological Engineering Lab ang ating mga ordinaryong kusina. Ang fermentation ay nagsisilbing isang bioreactor. Bahagya nitong tinutunaw ang mga pagkain upang palitawin ang mga buhay na mikrobyo na kailangan ng ating katawan. Makikita natin ang resulta ng bioprocess na ito sa mga tradisyonal na pagkain tulad ng kimchi. Ang mga fermented foods na ito ay hindi lang pampabusog. Ang mga ito ay mga biological software updates na idinisenyo para i-reprogram ang ating katawan. Sa tuwing kumakain tayo nito, nagpapadala tayo ng microscopic bioengineers sa ating bituka, tulad ng lactobacillus, mga sundalong agad na nagtatrabaho sa ating digestive system. Ang mga engineers na ito ang gumagawa ng malaking bahagi ng serotonin, ang kemikal na nagbibigay ng pakiramdam ng saya. Kinokontrol din nila ang interferon gamma, isang immune mediator na pumipigil sa stress at anxiety. Kung wala ang mga microbial engineers na ito sa ating bituka, magkukulang ang utak sa mga kemikal na kailangan nito para manatiling kalmado at masaya. Ang sinaunang biotech na ito ay kinikilala na ngayon ng mga nangungunang unibersidad sa buong mundo. Sinuri ni Dr. Andrew Huberman at Dr. Justin Sonnenberg ang mga paraan kung paano natin mapapalakas ang ating gut microbiome. Sa kanilang pag-aaral, nalaman na ang high-fiber diet lamang ay hindi sapat para mapataas ang dami ng mabubuting mikrobyo sa ating tiyan. Ngunit ang mga kumain ng fermented foods ay nagpakita ng mabilis at matinding pagtaas sa microbial diversity. Kasabay nito, ang kanilang inflammatome, ang 19 na markers ng pamamaga sa katawan, ay mabilis na bumaba. Ipinapakita nito na ang fermented foods ay isang pambihila at mabilis na dietary intervention para mapataas ang diversity ng microbiome at mapababa ang pamamaga sa ating buong sistema. Upang simulan ito, kailangan mong kumain ng mga fermented foods na may live cultures araw-araw. Siguraduhin galing ang mga ito sa refrigerated section dahil ang mga pasteurized na produkto ay wala ng buhay na mikrobyo. Tandaan, hindi ito isang simpleng diet trend para sa pagpapapayat. Isa itong mahalagang hakbang upang protektahan ang iyong mental health. Bawat subo mo ay pagkakataon para i-reprogram ang iyong biyolohiya. Sa tuwing kumakain ka, pinapakain mo ang mga microscopic architects ng iyong emosyon. Ang teknolohiya